Hi everyone! Welcome to My Digital Space, the podcast. I'm your host, Dominic Palma Cinto, and this is my platform where I share my stories, rants, and secrets because I feel safe with you. Enjoy watching and listening to this podcast. Alright, so, hi guys! Paano ba? Hi mga idol, mga tol, mga lodi. This is Doms, and welcome po sa ating last episode for our mini series na tinawag natin What's Next After College. That's part of our podcast na may digital space. And gusto ko rin sabihin na this will be the last video na i-upload ko as part of my reboot season. And papasok na tayo sa bagong season or era natin. And there's a lot of thing na pinaplano natin na mas bago, mas maganda na, and mas level up sa mga gagawin natin in the future. Pero before we proceed on that things, before tayo magtuloy dun sa mga sinasabi kong bagong season, etong reboot season na to, ano ba to? Syempre, gusto ko munang parang i-officially end yung ating mini-series about ano nga ba yung susunod after college. And this is so fresh episode, guys, because nire-record ko to ngayon ng 31 ng August. Bali, meron akong in-story at makikita nyo pa naman dito hanggang mamaya na I'm wearing the same outfit, and meron tayong inatin ng activity, nakapag-recharge din tayo, reconnect with some our friends, no? Hindi ko naman masabing old friends, pero mga kaibigan ko pa rin naman hanggang ngayon, mga kasama at nakasama ko before and hanggang ngayon. So yun, hindi ko na masyado i-detalye yun, pero isa yun sa mga reason din bakit parang kinailangan kong balikan, no? Or parang sabi ko, may mga unfinished business pa pala ako na kailangan kong balikan, tulad nitong podcast na to. And for today, for this episode, I just want to give you a glimpse, parang idea or a glimpse of what's happened to me right after the graduation, or ngayon na almost more than a month na after natin makagraduate. At recent ko lang na i-post or na-produce yung second episode na supposedly dapat on that same day din talaga siya. Kaso wala, medyo tinamad tayo. And then, we will talk about a little more about yung sinabi ko nga na ano ba tong sinabi kong reboot season na to, ano ba yung new era or new season na papasukin natin after this one. So, yan, pag-usapan natin siya. Okay? So, number one, so, it's been more than a month since after natin makagraduate. And yung pinuntahan po natin kanina, to give you some background, ay isa pong pagbibigay parangal sa mga kabataang Lambakenyo. So, dito po yun sa barangay namin, sa Lambakin, sa Marilao, na binigyan ng pagkilala itong mga taong nakapagtapos ng may Latin honors. So, tulad ng cum laude, magna, mga nakapagtapos ng PRC at mga nagbigay ng pagkilala sa aming bayan, tulad ng Lakan at Lakambini na inilaban nitong taon lang din. So, pagtitipon siya ng mga sabihin na nating mga magagaling na kabataan. And doon din kami nagkasama-sama ng mga kaibigan ko na nagkaayaan kami magkape and mag-catch up sa mga happenings din sa buhay namin. So, parang after more than a month, parang bigla lang bigla lang akong nag-reminisce dun sa graduation moment ko. And parang just to realize, medyo matagal na rin pala since yung mismong graduation, since nung nakatanggap tayo nung award at nung diploma. Though wala pa ring balita sa TOR, para at least isa kasi sa mga requirements sa kailangan nating gawin
or sa mga susunod sa future purposes, pero importante rin na parang hawak mo na siya ngayon. So, wala pa kaming balita on that. Ang na-chismis lang sa akin is, siguro before naman matapos tong taon, ma-release na yung TOR. Pero yun, kahapon, parang nag-reminisce ako kasi, syempre, tinawag ulit yung buong pangalan mo. Tapos, school, course, tapos kung ano yung nakuha mong award. Then, syempre, dahil may sobre siya, so merong monetary na gift. And hindi naman siya kalakihan, pero sobrang goods na. Parang just to, alam mo yun, maipabot lang nila yung pagbati sa'yo. And nagulat ako na meron silang pa-catering. Kasi ang alam ko lang na ganong setup is yung parang normal events lang. So, wala rin naman sa invitation na nakalagay na may catering, ganyan. So, alam mo yun, parang sobrang na-appreciate ko yung effort talaga ng SK namin. And, alam mo yun, parang to give you one day or half day or hours lang naman to appreciate all of your effort is something na nakaka-motivate ulit magtuloy kung ano man yung ginagawa ko or ginagawa namin ngayon, di ba? Parang, alam mo yun, someone notice and barangay namin yun. So, syempre, naghihintay pa rin naman ako kung sakali, kung meron pa si Kapitan, si Mayora, no, na pa-courtesy call. Pero, ang bottom line is, ang sarap lang napakaramdam na ma-appreciate ulit yung ginawa mo. Pero, on the other hand, the truth and the realities of life is, lalo na if nakakling ka sa honors mo, etong Latin. Alam mo, ilang linggo lang, sobrang pasuna sa akin or sa amin yung Latin. Kasi as people start, no, sa journey nila, no, or etong mga kaklase ko, mga kaibigan ko, mga kakilala ko na nag-start na mag-work. Parang, alam mo, hindi na bearing kung ano yung nakuha mong Latin honors. Parang, one day, lang siya, one day mo lang siya malalasap, ma-enjoy. So, tulad nung nangyari sa akin na, in just one day, I just receive more than 200 likes sa profile ko, which is first time yun sa buong buhay ko. And yung profile ko kasi na yun yung graduation pic ko sa main account ko. So, alam mo, parang one-time flex lang talaga rin siya. And hindi mo na pwedeng ulit-ulitin, cum laude po ako or ganito po ako, ganyan. So, parang iba talaga yung build pagdating sa real life. So, parang syempre, eto na, parang maybe, or ako rin, parang I'm just thinking, ano ba yung pwede kong asahan sa totoong mundo. But the thing is, lahat siguro, or yung feeling ko, parang talagang back to zero. Back to reset button, or reboot nga. No, parang walang nangyaring college. Parang ganun yung naisip ko when it comes to this one. Kasi, parang, siguro in terms of knowledge and experience, hindi siya totally reboot. Kasi magagamit mo yun. And nagagamit ko siya even I'm not in work, no? Even I'm just doing freelancing. Pero when it comes to yung mga awards, position and all, experience lang siya na naranasan mo na magiging basic lang pagdating mo sa actual workplace eh. Ganun yung parang nakikita ko. Ganun yung nare-receive kong feedback ng mga friends ko. Sa ngayon, kung tatanungin niyo ako what's yung talagang ginagawa ko, I cannot say directly what I am doing, ano yung pinagkakaabalahan ko, ano yung ginagawa ko, or what's my other plan sa mga susunod pong buwan. Kasi medyo, meron akong, konti lang naman, sobrang konting trauma. Nung graduate ako ng senior high school, then I totally broadcast lahat ng gusto kong gawin. Which is, it's 50 to 60% accurate kasi, parang gusto kong pumunta sa ganito, nangyari siya. Gusto kong mag-apply sa ganito, nangyari siya. Gusto kong makakuha ng ganito, nangyari siya. But the thing is, what happened after nung nangyari siya? Parang ganon. So, sabi nga nila, let's keep low-key muna sa mga plano, sa mga desisyon.
Kasi hindi naman nag-upload ang tao sa process. Gusto nila ng kumbaga result na agad. Though kahit po na nagko-content ako for how many years, and kahit na marami tayong ginagawang ganitong bagay, never in my mind na sumagi sa isip ko na parang I'm doing it for other people eh. So, ever since naman na nag-content ako, ang lagi ko lang iniisip is, basta masaya akong nag-shoot, masaya akong nagpaplano, masaya akong nag-edit, masaya akong napoproduce siya, masaya ako na may 10 views siya in total, kahit sabihin natin mag-iisang taon na, I'm happy. And hindi siya matutumbasan ng validation ng ibang tao. So, kung ma-appreciate nyo, dumami yung views, thank you so much, no? Lalo na sa ibang platform, no? Pero the thing is, ang importante sa akin masaya ako. Kaya hindi ko nakikita yung sarili kong titigil sa ganito kasi isa to sa mga talagang nagbibigay ng saya sa akin na sobrang thankful and grateful din ako sa sarili ko. No? So, yun, balik tayo. Hindi ko ginagawa tong pagko-content para i-please ang tao. So, it's just that parang ang nangyari kasi sa akin nung mga early stage ko is it's my form of flexing and manifesting things. Pero nangyari naman siya. Ang hindi lang nangyari is hindi siya nangyari actual. Like what I'm saying is sige, alam niyo naman na nag-enroll ako sa film school. Out of 100 participants, merong scholar for 2 years. Out of 100, 3 kaming nakuha. 3 kaming nakuha. Tapos hindi ako tumuloy. Nag-submit ako sa GMA for writing workshop. Yung writing workshop na yon diretso ng tawag dito, absorb na. No, and nagulat nga ako sa qualification kahit senior high school graduate lang. So parang feeling ko saktong-sakto sa akin yun. Tapos iba't ibang genre. The thing is, nag-submit ako, I receive an email, hindi rin ako tumuloy. No, due to certain things. So parang na medyo natakot lang ako sa part na yun na parang abot mo ulit ako sa ganitong punto na kakausapin ko ulit yung same na camera na to with pwedeng same or mga new audiences na kausap ko ngayon. But yun nga, the thing is, siguro, I rather want to protect myself on that thing. Pero, kaya rin naman tayo nagko-content ngayon is gusto ko rin naman i-share sa inyo yung pinaka mga ideas on ano ba talagang next para sa akin ngayong tapos na tayo sa college, tapos na tayo sa Kuya Jed na era, di ba? Tapos na tayo sa Bulsu, mag-aral, because I have a dream for Bulsu soon, no? Pero, yun. So, ano ba? So, ito na nga. Nung may sakit pa po ako, mga January hanggang March, ang mindset ko po is, after ko makatapos, pahinga muna. Like, literally, pahinga, magpapagaling, magpapalakas. Kasi, iba pa yung build ng katawan ko ng mga January, February. Though, doon yung talagang striving akong maglakad, striving akong palitan totally yung lifestyle ko. Alisin yung mga dapat alisin. I-incorporate yung mga dapat i-incorporate. Setting new routines of life and such. So, yun yung naging takbo ko nung January. Tsaka, aside din doon, nung December, na may sakit ako, na feeling ko, huling Pasko ko na yun, or hindi na makakabot ng Pasko, parang, I promise to myself na yung next year, at yung mga susunod na mga taon na darating, ibibigay ko siya para sa sarili ko. Kasi for the past 23 to 24 years, I just realized na, puro binibigay ko sa ibang tao yung panahon na meron ako. Hindi naman ako nagsisi kahit na pangit yung mga endings nun. It's just that talagang mapagmahal na ako sa ibang tao and alam mo yun, parang kung may pangarap sila, gusto kong samahan silang tuparin. Ganun yung gusto kong sabihin. So the thing is, nung nagkasakit ako, nung na-realize ko na talagang mag-isa lang ako in terms of ano yung dapat yung gawin sa sarili ko, ano yung plano ko sa sarili ko. Ako na lang yun eh. Ako na mag-isa yun eh. And yun nga, yung journey ko rin sa pagpapagaling,
Though my family supported me with medicines, ganyan. Pero it's my decision on paano ko naiingatan or alagaan yung katawan ko. So, yun yung naging wake-up call for me na, oo nga no, parang all my life, I was thinking for others. Ngayon na binigyan ako ng mas malaking rason para isipin yung sarili ko. But, hindi ko nga i-priority yung sarili ko. So, that's why, every year kasi nagsaset ako na parang theme song ng taon para i-dedicate yung taon na yon sa kung ano yung gusto kong gawin. So, yung 2024, karera, pero medyo advanced yung kasi for graduation talaga siya ng BINI. Pero itong 2025, ang napili kong song is yung Ako Naman Muna ni Angeli Kang. Tama ba? Basta yon yung Ako Naman Muna. Ako Naman Muna. And parang ano na lang siya, nag-domino effect na sinet ko to before ako magkasakit. Tapos nagkasakit ako, bumagsak ako nung December, January, start ng bangon, muntik pa akong huminto sa pag-aaral kasi I was thinking hindi ko kaya, pero kinaya. And then, yun, fast forward, talagang nagkaroon ng changes sa routine, nagkaroon ng changes sa lifestyle, bumuti na yung lagay natin. So, kumbaga yung early plan ko na hindi ako wala akong gagawin after graduation, nangyari na siya during nung last sem pa namin. So, sobrang gumanda yun yan, nabanggit ko on last episode na sobrang gumanda yung results nung sa akin. Ang tawag na is controlled diabetes. It's not type 1, it's not type 2. And, ang kailangan na lang is proper maintain ng katawan. Though I'm still drinking maintenance medicine, pero ang target ko is magme-maintain ako ng wala nang gamot. So possible naman yan, sabi ni Doc. Kaya lang medyo matagal yun, pero yung way of recovery ko kasi mabilis. So parang sabi niya, pwede rin namang mas mabilis na yun compared dun sa expected time ko na expected time namin or expected time ko na totally maging okay ako. So, medyo napaaga yung pagiging okay ko. So, parang yung mindset ko nun na magpapagaling ako is parang sabi ko, hindi na siya main priority. Though, I'm still doing it, no? Don't get me wrong. Ginagawa ko pa rin po siya and it's a total way of recovery. Tsaka, ito lang naman yun eh. Wala na pong gamot sa diabetes. Hindi na siya makikure. Just like my other yung mga chronic sickness ko or sakit ko tulad ng asthma, hindi naman na siya mawawala. So talagang proper medication, self-care talaga. Pero yun, so parang sabi ko, hindi naman na siya topmost priority. Parang meron pa akong kayang gawin. Maliban dun sa pag-iisip ng aking kalusugan. So yun yung parang main point ko nung una. So sabi ko, parang meron pa akong other spaces bago ko ibigay totally na wala akong gagawin after college. So, doon naman pumasok, or dito naman pumasok yung, syempre, before ako mag-aral, or habang nag-aaral ako ng mga first year, second year, tapos sulpot-sulpot lang na itong 2023, 2024, yung aking mga racket, yung aking mga projects, yung aking mga connection with producers, with directors, iba-ibang company yan, and iba-ibang local, and wala pa naman international, pero local tsaka national level ng mga production teams. So, yun, parang mas inactive ko siya ngayon para at least anytime na pwedeng merong tumawag sa akin at kailanganin nila ako, goods tayo. No? And yung isang pwede ko i-share sa inyo. Actually, may mga booking na ako at least one per month. Ang pinakamatagal ko na naka-secure at naka-book na sa akin is February 2027. So, yun. So, parang in terms of freelancing, goods pa rin tayo. And I just want to open with you guys, no? Mukhang ito isang i-highlight ko sa mga shorts natin, no? Ngayon natapos na tayo sa college and meron na tayong enough time. Hindi ko masabing free time kasi
walang libreng oras, hindi tayo nababakante, no? Pero gusto kong sabihin na I'm now opening, no, myself sa mga commission, sa mga projects na kailangan nyo po ng tulong. So, yes, in reality ngayon po, hindi na siya totally libre. Pero I can give, no, yung pinaka student value meal para sa mga estudyante. And I can give yung enough lang para bigyan ng respeto yung sarili kong skills and yung bulsa nyo rin po. So, you can book me now. Message na lang po sa Messenger or mas maganda email or kaya sa IG. Doon ako nakaka-receive ng mga ng mga inquiries. So, open na po si Kuya Doms, si Dominic Palmacinto on accepting those things. And niready ko lang din yung sarili ko na after kong mag-celebrate ng birthday this September is ready na ako sumabak ng dire-diretso. Kasi once I offer myself with sa freelancing, dapat committed na ako 100%. So, yun yung isa sa mga bagay na nire-ready ko for now. No? Maliban sa nagpapagaling pa rin tayo, road to total recover or total maintain of my diabetes is I'm opening myself to for commission na. And kung ano man yun, photography, videography, even vlog, content creation, kung kailangan nyo ng tulong, you can approach me. Okay? So, yun yung pinakamping goal and plan ko. So, Kuya Doms, Kuya Jed, the question is, wala kang nabanggit na eksaktong plano mo on your work. Kasi, ang freelancing, hindi naman siya free. Pero, hindi siya consistent na may pumapasok na pera. And, yes, totoo naman po yun. Walang consistent sa freelancing. And kahit maningil tayo nung medyo sakto lang, parang kung magkakaroon tayo ng project once or twice in a month, isa, dalawa, tatlong project in a month, kaya lang yung i-sustain yung sarili ko ng ganung katagal na buwan. So, medyo may problem ng konti, di ba? Pero, here's the thing. Hindi, yun nga, wala akong na-open sa inyong plano to work. Exact na work. Pero, there's a lot of things na pinag-aaralan natin. Ang hirap kasing sumabak agad. Medyo mahirap i-explain yung part na to. Pero, parte nung proseso ng pagkilala ko sa sarili ko in my adulthood ngayon, yung ano ba talaga yung gusto kong gawin. Kasi, importante sa akin na kapag meron akong gagawin, meron akong i-commit. Gusto ko 100% yung commitment ko. And gusto ko makita yung sarili kong masaya siyang ginagawa. Though, in reality ng buhay, stress. Sobrang nandiyan lang naman yung stress eh. Pero gusto ko lang, ang gusto kong makita sa sarili ko is, stress man ako, kahit sabihin natin araw-araw, kung masaya naman yung puso ko, masaya yung kalooban ko na ginagawa ko yung bagay na to. Whether ang tingin ng tao, maliit or malaki yung ginagawa ko, I'm okay with that. Sobrang okay ako doon. Priority ko yung hindi naman sa malaki yung kita kasi syempre ilalagay ko pa rin yung sarili ko, yung perspective ko na I'm a fresh graduate and the experience ko nga parang hindi naman sa deserve naman niyang i-flex pero gusto ko siyang itago kasi gusto ko maranasan yung a day in a life ng fresh graduate na magtatrabaho na yung sahod is hindi dun sa parang ina-expect mong equal sa skills na meron ka kasi nga parang nandito yung mindset ko na gusto ko siyang itago or parang that's what like I do tulad nung ginawa ko sa college ko na nag-change ako ng identity pa umabot ako sa ganun na nagpakilala ko as Jed though yun naman natawag sa akin identity ko rin naman yun pero hinaid ko yung ano ba yung talagang kaya kong gawin kasi may takot. So parang may ganung mindset pa rin ako ngayon. Ngayong magtatrabaho ako or ngayong maghahanap ako ng trabaho. And para lang yun sa
gusto ko kasi mag-surprise eh. Nandun yung element ng surprise na hindi mo ilalapag lahat nung kaya mong gawin. Parang, you're just also looking for a company na accept mo ako kung ano yung pagpapakilala ko sa'yo. Tapos, mas makikilala mo ako kapag tinanggap mo ako. So, mas nagbabalyo sa akin ngayon yung mga companies na parang regardless sa experience or sa kung ano man. Pero, kung ramdam ka ng HR or ng kumpanya na makakatulong ka, parang yun yung mindset ko ngayon. Though, I'm a Gen Z, millennial/Gen Z. So, baka sabihin nyo masyadong demanding. Pero, yun, medyo demanding siya. Pero alam kong darating yung time at yung part na makakatagpo ako. Kaysa kasi na parang ang mangyari sa akin is magpatalon-talon ako ng kumpanya, ay hindi ako masaya dito, lipat ako. So, parang, just like finding my one true love, parang ganun yung atake ko sa work ko rin ngayon na hindi na baling wala muna, pero at least sigurado. Pero syempre nandun yung pressure na kailangan ko na rin buhayin yung sarili ko. So, medyo mas irarush lang natin ng konti itong work kaysa sa love life. Kasi yung love life makakapag-antay pa yan eh. So, kaya pa magantay. Pero yung work, kailangan natin mag-sustain. And we need to find as soon as possible. Then lastly, what I need to find in a work is yung purpose. Gusto ko makakita ng purpose sa ginagawa ko. Kasi kung parang feeling ko taong robot lang ako na doing this corporate such. Tapos parang hindi mo nakikita, hindi mo na nararamdaman yung purpose mo sa buhay. Parang kang robot talaga. Dead robot na inintay mo itong pagkakataon na ito ng napakatagal. Nag-aral ka, huminto, nag-aral ulit. Tapos parang, ang pakiramdam mo lang, wala. Diba? Parang, delikado rin yun. Though, syempre, hindi mo naman din masasabi kung hindi mo susubukan. Kaya, ang pinaka-challenge din sa akin is, makahanap agad, makakuha agad, then set your own timeline, boundary, and trial and error. Parang ganun. Tapos, wag kang manghihinayang dun sa panahong igugugol mo when you are doing trial and error. Para dun sa kung ano yung career, kung ano yung path na gusto mong tahakin. Kasi, yun naman din ang purpose and reason bakit tayo may buhay eh. Parang namagit ko to sa kasama ko kanina. Pero, parang yun yung purpose eh. Kaya, mahaba yung panahon na yan. Kasi, hindi, at especially sa mga 20s katulad ko rin, na nababasa ko, hindi natin kailangan habulin. Hindi natin kailangan habulin yung unimaginable timelines na gusto natin sa buhay natin. Hindi natin magagawa yung mga bagay na inisip natin before tayo mag-30s makukuha agad natin. Possible, may mga ganon. May mga masaswerte na nakakasungkit ng ganon. Sinasamahan ng diploma, ng diskarte, ng tiyaga talaga. No? Pero, meron din naman na kahit gamitin mo yung tatlong yon, yung diploma, diskarte, tsaka tiyaga, matagal talaga yung result. Iba-iba kasi tayo ng timeline at iba-iba tayo ng panahon, 'di ba? Pero ang pinaka-importante sa lahat doon is you or we and I always show up no matter what. Para sa sarili mo, para sa pangarap mo, para sa mga taong naniniwala at nagtitiwala sa iyo, pamilya, relatives, at mga kaibigan mo. And para sa gusto mong maabot sa future. And ang challenging kasi dito is hindi lang naman tayo nag-iisip ng future para sa sarili natin eh. Most of you na may mga jowa, syempre, ang iniisip nyo, paano kayo magsasettle as partners. Sa iba naman, syempre, lalo sa mga breadwinner at napamana sa pamilya, ano yung plano nila para sa pamilya nila, 'di ba? And for me, syempre may mga ganong idea na meron akong tinatanim na pangarap din para sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, sa mga tao na sa tabi ko lang, and para sa sarili ko. So, that's add more pressure on our next journey. No, after itong tapos na tayo mag-college and ilang buwan na yung lumipas, no? So, nakaka-pressure siya talaga actually. Pero, yung pressure na yun is a good pressure kasi alam mong meron kang gustong gawin, meron kang gustong tahakin, at meron kang
plano sa buhay mo na gusto mong tuparin, kailangan mo lang gawin is, gawin mo talaga siya. Huwag ka lang ma-pressure na nasa utak mo lang. Delikado rin kasi yun. Diba? So, yun. So, ano ba yung pwede ko i-share sa inyo? During the time na medyo naging mailap tayo online, meron ako natanggap palang message from IG. And, parang isa yung follow-up about one of my project, unfinished project, last year. Na hindi ko natuloy kasi yun yung starting ng sakit ko. And, medyo nahihirapan akong parang i-follow up, gawin, at tapusin. Tapos, yung problem din kasi nun is, hindi lang naman siya isa. No? Pero, etong isa na to, yung nagpa-follow up lang sa akin. Tapos, starting from July hanggang ngayong last minutes of August, I'm finishing this unfinished projects or businesses ko po. Kaya hindi ko pa rin malok totally yung sarili ko on freelancing eh. Pero, yun. So, dahil nasabi ko na siya kanina, parang I'm on this stage of polishing all the unfinished things bago rin tayo totally magtuloy or bago natin formally announce yung ganitong bagay. So, yun. May mga utang pa po akong mga project, may mga utang pa akong mga deadlines din na super duper na siya, paso na. Pero, gusto ko pa rin tapusin, gusto ko pa rin ibigay. Kahit na yung ilan doon, hindi na ako babayaran. It's just that for the sake na matapos na yung project. Yung iba doon, nasira yung tiwala, yung supporter rin sa akin. And, I admit, talagang umabot po sa ganung point. And, I'm working on it. Ginagawa ko po siya ng paraan. Kasi, commitment ko pa rin yun. Yun yung part ng commitment ko na hindi ko man siya natapos on time. Nandun po yung willingness ko to end, to close those projects na unfinished. So, yun yung isa sa mga bagay po na ginagawa ko ngayon. Kaya medyo, di rin tayo active. So, medyo naghahabol tayo ng mga ganyang bagay. Kasi, sabi ko nga, parang before din ako pumasok sa kung ano may mga gusto kong pasukin ngayon after ko makagraduate. But hindi ko muna tapusin yung mga unfinished businesses ko. And that's also include, hindi lang sa project, pero pati sa mga, relationships and other concerns. Parang, before tayo pumasok dun sa, binabagit ko kanina na new era, hindi lang sa content creation, pero sa buhay natin. Parang i-disclose muna natin, tapusin muna natin lahat ng mga iniwan, and for us, and for me, to start a new journey. So, although, medyo malilate pa ng konti, pero what I can promise is, bago po matapos tong taon, tapos po lahat ng unfinished projects ko. So, para akong magiging politiko, give me 4 months. I will finish all my all my things, no? So, bago po matapos yung 2025, I will give everything na hindi ko po natapos on time. Hindi ko nagawa. Hindi ako nakabawi man lang. Ngayong taon po. So, hintayin nyo na lang and I will reach out po sa inyong lahat. Medyo nahihiya lang talaga akong magsabi agad ngayon. So, parang mag-update po ako na tapos na siya or yun, kung hindi nyo po ako na-update, na-follow up, you can message naman po. Kahit magalit na kayo sa akin, okay lang. Kasi, syempre, ang daming naiwan eh. Pero, yun po, yun yung isa sa mga pinagkakabalahan natin while wala pa tayong talagang pinagkakabalahan. And then, as we talk about the new journey, kasi kung makikita nyo po sa lahat ng SOCMED ko, at nung nagtingin ako, nakapin pala doon yung tinatawag, yung sinabi kong reboot season ko. From August 2024 to September 12, 2025. What I can say to that is, it actually happened. Na parang nagplano ako nang wala akong eksaktong definite na plan to reboot myself as a content creator, as a student, as me, as a whole na ako.
And then everything or life happens accordingly to that plan. Okay. So, what I'm talking about is, nakapag-reboot tayo on our physical health. Nakapag-reboot tayo sa sarili natin bilang estudyante. Nakapag-reboot tayo on the aspect of how can I improve more in my content creation, in my filmmaking. And ako po bilang isang professional na ba? Parang hindi pa nga worth it eh. Then, some other time na itong past, parang may mga realities na sumampal sa akin na you're calling yourself a filmmaker, tapos ganito ka lang. So, parang, yung reboot and rebooting naman is, it can actually happen every day. Pero yung season na to, na binigay ko sa sarili ko, is enough na ang dami na nagbago for me. Physical, salamin, and all. And I'm ready to accept the new season of my life as I enter my silver year dito sa mundo. And ano ba yung parang magiging tahak nitong journey natin? Well, hindi ko pa rin po alam as of this moment. Kasi binabagit ko to na wala akong script and parang pinapaalala ko na, I'm giving a reminder to myself na meron akong kailangan gawin. And the thing is, eto na siya. No? Mabilis ang panahon and we need to adapt. At sa panahon na to na we are already young adult, late nga ng 2 taon sa pag-aaral, diba? So parang I'm entering my young adult journey. And it's time for me, no, na magkaroon ng total na pagbabago sa lahat ng ginagawa ko. In short, it's time for me to evolve ngayong journey na to. And the word evolve will be our new era starting September 2025 hanggang sa kung saan man tayo abutin ng taon na to. And I guess, yun yung magiging mantra ko sa sarili ko as we enter this new journey. We're ending the reboot season now and we are entering na to my evolving season. Handa na ba kayo? Pues ako, kinakabahan. Pero I'm ready to face this new journey with myself and with you guys. Let's go. Let's evolve. Starting this September. Let's go.